Sa gitna ng madilim at tahimik na kagubatan sa hangganan ng baryo Mapait, isang lalaking sugatan ang pilit na naglalakad sa pagitan ng matataas na damo at makakapal na puno. Ang kanyang pangalan ay Ronald Tanggol, isang sundalong kilala sa kanyang tapang at walang takot na paglaban sa mga kaaway ng bayan. Ngunit sa gabing iyon, siya ay hindi na ang matibay na mandirigma na kinatatakutan ng marami. Ang kanyang uniforme ay punit-punit, nabahira ng dugo at putik. Ang kaliwa niyang braso ay halos hindi na niya maigalaw at ang kanyang paghinga ay mabigat, tila bawat hakbang ay huling sandali na ng kanyang buhay. Sa kanyang likuran, ang mga yabag ng kanyang mga humahabol ay unti-unting nawawala, ngunit ang sugat na kanyang natamo ay higit pang delikado kaysa sa anumang panganib na maaaring sumunod. Napadapa siya sa lupa. Nang hina ang kanyang katawan at ang kanyang paningin ay unti-unting lumabo. Sa pagitan ng kanyang paghihingalo, naalala niya ang kanyang pamilya, ang kanyang ina na matagal nang naghihintay sa kanyang pagbabalik at ang kanyang batang kapatid na umaasa sa kanya bilang haligi ng kanilang tahanan. Hindi pa ako pwedeng mamatay, mahina niyang bulong. Ngunit ang gabi ay tila walang pakialam sa kanyang pagdurusa. Sa di kalayuan, isang kakaibang liwanag ang sumilay sa gitna ng kagubatan. Isang maliit na ilaw na tila sumasayaw sa hangin, hindi katulad ng karaniwang ilaw ng lampara o apoy. Dahan-dahang lumapit ang liwanag sa kanya, hanggang sa lumitaw ang anyo ng isang matandang lalaki na may mahabang balbas at mapupungay na mga mata. Ang matanda ay may suot na kupas na damit, ngunit ang kanyang presensya ay hindi pangkaraniwan. Sa kanyang balikat ay nakaupo ang isang itim na pusa. Ang mga mata nito ay kumikislap na parang naglalaman ng lihim ng mundo. Lumuhod ang matanda sa tabi ni Ronald. Isang sundalo. Sa ganitong kalagayan, wika ng matanda, ang tinig ay kalmado ngunit may lalim na tila nagmumula sa ibang daigdig. Pinilit ni Ronald na imulat ang kanyang mga mata. "Tulungan ninyo ako!" Ngumiti ang matanda. Maraming tao ang humihingi ng tulong, ngunit kakaunti lamang ang karapat-dapat. Napatingin ang pusa kay Ronald. Ang mga mata nito ay tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Sinusuri ang kanyang pagkatao, ang kanyang mga ginawa, ang kanyang mga sakripisyo, at ang kanyang mga lihim. "Ang pangalan ko ay Romano," sabi ng matanda, "at ito ang aking alaga, si Mitty." Mahinang umingit ang pusa, ngunit ang tunog nito ay hindi pangkaraniwan. Para itong bulong ng hangin sa gabi, malambing ngunit may dalang misteryo. "Kung ako'y mamamatay," hirap na sambit ni Ronald, "hindi ko na matutupad ang aking pangako sa aking pamilya." Sandaling natahimik si Romano. Tila may iniisip siyang mabigat. Ang buhay, wika niya, ay hindi basta-basta ibinibigay. Ngunit may mga pagkakataon na ito'y maaaring ipahiram. Dahan-dahang bumaba ang pusa mula sa balikat ni Romano at lumapit kay Ronald. Tumapak ito sa kanyang dibdib at doon ay huminto. Ang init ng katawan ng pusa ay kakaiba. Hindi ito tulad ng ordinaryong hayop. Para itong naglalaman ng isang kapangyarihang hindi maipaliwanag. Ang pusang ito, paliwanag ni Romano, ay hindi pangkaraniwan. Siya ay pinagkalooban ng 9 na buhay, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa isang taong mapipili niya. Nanlaki ang mga mata ni Ronald, kahit siya ay halos mawalan na ng ulirat. "Kung tatanggapin mo ang alok," dugtong ni Romano, "magkakaroon ka ng 9 na buhay, ngunit bawat buhay ay may kapalit." "Anong kapalit?" tanong ni Ronald, pilit na kinakalaban ang antok na dulot ng kanyang sugat. Ngumiti ang matanda, ngunit ang kanyang ngiti ay may bahid ng hiwaga.
Sa bawat pagkakataon na ikaw ay mamamatay, ikaw ay muling mabubuhay. Ngunit unti-unting mabubura ang isang bahagi ng iyong pagkatao. Hanggang sa dumating ang araw na hindi mo na makilala ang iyong sarili. Napapikit si Ronald. Sa isang iglap, tila bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang buhay. Ang kanyang pagsasanay bilang sundalo, ang kanyang mga kasamahan, ang mga laban na kanyang pinagdaanan, at ang kanyang mga mahal sa buhay. Kung mamamatay siya ngayon, mawawala ang lahat. Ngunit kung tatanggapin niya ang alok, maaaring mabuhay siya, ngunit may panganib na mawala ang kanyang sarili. Pipili ka na ngayon, wika ni Romano. Tahimik ang kagubatan. Tanging ang malamig na hangin at ang mahinang tibok ng puso ni Ronald ang maririnig. Sa huling lakas na kanyang natitira, binuka ni Ronald ang kanyang bibig. Tinatanggap ko. Sa sandaling iyon, ang mga mata ng pusa ay biglang nagningning. Isang liwanag ang bumalot sa katawan ni Ronald at ang kanyang sugat ay unti-unting nagsara. Ang dugo ay tumigil sa pagdaloy at ang kanyang paghinga ay naging normal. Ngunit kasabay nito, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang isipan. Parang may bahagi sa kanya na unti-unting nawawala. Dahan-dahang tumayo si Ronald, tila isang bagong nilalang. Napatingin siya kay Romano. Ano ang nangyari sa akin? Sumagot ang matanda. Ikaw ay isinilang muli. Ang pusa ay muling umakyat sa balikat ni Romano. Ngunit tandaan mo, dagdag niya, ang bawat buhay na mawawala sa iyo ay hindi na kailanman maibabalik. At sa huli, ang tanong ay hindi kung ilang beses kang mabubuhay, kundi kung sino ka pa kapag naubos na ang iyong mga buhay. Tahimik na naglakad palayo si Romano, kasama ang kanyang pusa hanggang sa sila ay tuluyang maglaho sa dilim. Naiwang mag-isa si Ronald sa gitna ng kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang dating sundalo. Sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang kakaibang tibok. Hindi lamang isa, kundi tila siyam na sabay-sabay na umaalingaw-ngaw. At sa kanyang mga mata, sumiklab ang isang bagong apoy. Ang apoy ng isang taong hindi na basta-basta mamamatay. Ngunit may kapalit. At iyon ay magsisimula pa lamang. Nagising si Ronald Tanggol sa gitna ng kagubatan na tila bagong isinilang. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay dumadampi sa kanyang balat. Ngunit sa halip na panghihina, kakaibang lakas ang kanyang nararamdaman. Ang mga sugat na dati halos kumitil sa kanyang buhay ay tila hindi na umiral. Dahan-dahan siyang tumayo. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang braso. Ang parehong braso na kanina lamang ay halos hindi niya maigalaw. Ngayon, ito'y parang walang nangyari. Walang kirot, walang bakas ng sugat. Ngunit may kakaiba. Sa kanyang dibdib, naramdaman niya ang malalim at sabay-sabay na tibok. Hindi lamang isang puso ang tila pumipintig, kundi maraming enerhiya na magkakaugnay. Parang may mga buhay na nakapaloob sa kanya. Siyam na buhay. Mahina niyang sambit. Naalala niya ang sinabi ng matandang si Romano. Ang alok. Ang babala. Bigla siyang napatingin sa kanyang mga kamay. Sa isang iglap, parang may sandaling hindi niya ito nakilala. Parang hindi niya sigurado kung ang mga kamay na iyon ay tunay ngang kanya. Napakunot ang kanyang noo. Pagod lang ito. Bulong niya sa sarili. Pilit inaalis ang kakaibang pakiramdam. Ngunit sa kanyang kalooban, may isang bahagi na tila naputol. Isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Hindi na niya iyon pinansin. Mas mahalaga ang makalabas siya sa kagubatan at makabalik sa kanyang kampo. Naglakad siya ng mabilis, tila may bagong siglang dumadaloy sa kanyang katawan. Ang mga tunog ng kagubatan, ang huni ng mga ibon, ang paggalaw ng mga dahon ay mas malinaw sa kanyang pandinig ngayon. Ang kanyang paningin ay tila mas matalas din.
Ngunit habang siya'y naglalakad, may napansin siya. Isang bangkay. Isang sundalo nakahandusay sa lupa, duguan at walang buhay. Dahan-dahang lumapit si Ronald at doon niya nakilala ang mukha nito. Si Mateo, isa sa kanyang mga kasamahan. Napaluhod si Ronald sa tabi nito. Mateo, mahina niyang tawag. Ngunit walang tugon. Nanginginig ang kanyang kamay habang sinusubukan niyang hawakan ang balikat ng kaibigan. Sa sandaling iyon, isang alaala ang dapat sana'y pumasok sa kanyang isipan. Isang alaala ng kanilang pagsasanay, ng kanilang mga pinagsamahan. Ngunit wala. Blanko. Napakunot ang kanyang noo. Bakit? Alam niyang malapit sila ni Mateo. Alam niyang marami silang pinagsamahan. Pero hindi niya maalala. Parang may bahagi ng kanyang alaala ang nabura. Napaatras siya. Hindi ito normal. Sa kanyang dibdib, naramdaman niyang may isang tibok ang nawala. Hindi pisikal, kundi parang isang enerhiya na biglang naglaho. Bigla niyang naalala ang babala ni Romano. Sa bawat buhay na mawawala, may kapalit. Napatingin siya sa kanyang sarili, puno ng takot. Hindi pa ako namamatay, pero may nawala na agad. Hindi niya namalayang ang kanyang mga mata ay napuno ng lungkot. Isang lungkot na hindi niya lubos maintindihan dahil hindi niya na maalala ang dahilan kung bakit siya dapat malungkot. Tumayo siya. Kailangan niyang umalis doon. Habang naglalakad siya palayo, bigla niyang narinig ang kaluskos mula sa likuran ng mga puno. Agad siyang napahinto at nagmasid. Mula sa dilim, lumabas ang 3 armadong lalaki. Mga kalaban. Nandito siya! Sigaw ng isa. Wala nang oras para mag-isip. Mabilis na kumilos si Ronald, ginamit ang kanyang natitirang lakas at kakaibang bilis upang umiwas sa mga bala. Ang kanyang katawan ay tila mas magaan, mas mabilis kaysa dati. Ngunit kahit ganoon, hindi niya naiwasan ang lahat. Isang bala ang tumama sa kanyang tagiliran. Napahinto siya. Isa pa. At isa pa. 3 bala ang tumagos sa kanyang katawan. Napaatras siya at unti-unting bumagsak sa lupa. Ang kanyang paningin ay muling lumabo. Sa pagkakataong ito, ramdam niyang ito na ang katapusan. Ngunit sa gitna ng kanyang paghihingalo, naramdaman niya ang kakaibang init sa kanyang dibdib. At bigla, nagbalik ang kanyang hininga. Ang kanyang mga sugat ay nagsara. Ang mga bala ay tila naglaho sa kanyang katawan. At ang kanyang lakas ay muling bumalik. Mas malakas kaysa dati. Mabilis siyang tumayo. Ang 3 kalaban ay napaatras sa gulat. Ano siya? Takot na tanong ng isa. Walang sinabi si Ronald. Sa isang iglap, kumilos siya ng napakabilis. Isang suntok, isang sipa, at isa-isang bumagsak ang kanyang mga kalaban. Tahimik na muli ang kagubatan. Ngunit si Ronald ay nanatiling nakatayo, hingal na hingal. Sa kanyang dibdib, naramdaman niya. May isang buhay ang nawala. 8 na lamang. At kasabay nito, may isang bahagi ng kanyang sarili ang tuluyang naglaho. Napapikit siya. Sinubukan niyang alalahanin kung sino siya, kung bakit siya lumalaban, kung sino ang kanyang pinoprotektahan. Ngunit may isang pangalan na hindi na niya maalala. Isang mukha na hindi na malinaw sa kanyang isipan. Napadilat siya, puno ng takot. Ano ang nawawala sa akin? Sa malayo, sa gitna ng mga puno, isang pares ng kumikislap na mata ang tahimik na nagmamasid. Ang itim na pusa at sa likod nito ang matandang si Romano. Unang buhay, bulong ni Romano. Unang pagkawala, tahimik siyang tumalikod at muling naglaho sa dilim.
Samantala, si Ronald ay naiwan sa gitna ng kagubatan. Buhay, ngunit hindi na buo. At hindi pa iyon ang huli. Mabilis ang paglakad ni Ronald Tanggol palabas ng kagubatan, ngunit ang kanyang isipan ay tila mas mabagal kaysa dati. Ang bawat hakbang ay may kasamang tanong, mga tanong na wala siyang maisagot. May isang bagay na nawawala sa kanya. Hindi niya matukoy kung ano iyon, ngunit ramdam niya ang bigat ng pagkawala. Habang papalapit siya sa gilid ng kagubatan, sumalubong sa kanya ang unang sinag ng araw. Ang liwanag ay tumama sa kanyang mukha, ngunit imbes na magbigay ng ginhawa, tila mas naging malinaw ang kaguluhan sa kanyang isipan. Sa di kalayuan, tanaw niya ang maliit na kampo ng kanilang unit, ilang tolda, usok mula sa lutuan, at mga sundalong abala sa kani-kanilang gawain. "Buhay ka pa!" Sigaw ng isang sundalo nang makita siya. Agad siyang sinalubong ng dalawa niyang kasamahan at inalalayan papasok sa kampo. "Akala namin patay ka na," sabi ng isa. Ngunit si Ronald ay nanatiling tahimik. Pinagmasdan niya ang kanilang mga mukha. Pamilyar, ngunit may distansya. Parang kilala niya sila, ngunit hindi niya maramdaman ang koneksyon. "Ronald, anong nangyari sa'yo?" Tanong ng isa pang sundalo. Saglit siyang natigilan. Ano nga ba ang nangyari? Alam niyang may laban. Alam niyang may mga kaaway. Ngunit ang detalye, ang eksaktong nangyari, ay tila nabura sa kanyang isipan. Naambush kami," sagot niya, kahit hindi siya sigurado kung iyon nga ang totoo. Nagkatinginan ang kanyang mga kasamahan. "Nasaan si Mateo?" tanong ng isa. Biglang nanlamig ang kanyang katawan. Mateo. Pamilyar ang pangalan. Ngunit wala siyang maalalang mukha. Walang alaala. "Hindi ko alam," sagot niya. Bahagyang nanginginig ang boses. Napayuko ang mga sundalo. "Siya ang huling kasama mo kagabi," wika ng isa. May halong lungkot. Parang may kumurot sa dibdib ni Ronald. Alam niyang dapat siyang malungkot. Ngunit bakit parang walang emosyon ang lumalabas sa kanya? "Patawad," mahina niyang sabi, kahit hindi niya lubos maintindihan kung bakit siya humihingi ng tawad. Dinala siya sa isang tolda upang magpahinga. Habang nakahiga siya, nakatitig sa kisame, pilit niyang hinahalukay ang kanyang isipan. "Sino si Mateo sa akin?" tanong niya sa sarili. Ngunit ang sagot ay nanatiling tahimik. Maya-maya, pumasok ang kanilang pinuno, si Kapitan Reyes. Isang matikas na lalaki, seryoso ang muka at matalim ang tingin. "Tanggol," tawag niya. Agad na tumayo si Ronald kahit may kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. "Kapitan, iniulat ng mga tauhan na ikaw lang ang nakaligtas sa patrol ninyo kagabi," sabi ni Reyes. "Opo. May nakita ka bang kakaiba?" Saglit na nag-isip si Ronald. Naalala niya ang kagubatan, ang sugat, at ang matanda, at ang pusa. Ngunit hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin iyon. "Wala po," sagot niya. Pinagmasdan siya ni Reyes, tila may binabasa sa kanyang mukha. "Magpahinga ka muna. Pero tandaan mo, may kakaiba sa nangyari kagabi. At pakiramdam ko, hindi pa tapos ang lahat." "Opo, Kapitan." Umalis si Reyes, iniwang mag-isa si Ronald. Napahawak siya sa kanyang dibdib. 8 na lang ang natitira. At hindi pa siya handa sa susunod na mawawala. Bigla siyang nakaramdam ng kakaibang presensya. Napatingin siya sa bukana ng tolda. Doon, sa ilalim ng sikat ng araw, nakaupo ang isang itim na pusa. Tahimik. Nakatitig sa kanya. "Miti!" Mahina niyang sambit kahit hindi niya alam kung bakit alam niya ang pangalan nito. Unti-unting tumayo ang pusa at pumasok sa loob ng tolda.
Lumapit ito sa kanya at umakyat sa kanyang higaan. Nakatitig lamang ito sa kanyang mga mata. "Bakit ako?" tanong ni Ronald. Hindi sumagot ang pusa. Ngunit sa kanyang isipan, may narinig siyang bulong. "Dahil ikaw ang pinili." Nanlaki ang kanyang mga mata. "Ano ang mangyayari sa akin?" Muling umalingaw-ngaw ang tinig sa kanyang isipan. "Habang nababawasan ang iyong buhay, unti-unti kang nagiging iba." Napaatras si Ronald. "Iba? Paano?" Tahimik ang pusa. Ngunit sa kanyang mga mata, tila may babala. At sa sandaling iyon, may isang alaala ang biglang nawala sa kanyang isipan. Isang simpleng alaala ng kanyang kabataan. Isang eksena ng pagtawa. Isang muka. Isang tahanan. Naglahong parang usok. Napahawak siya sa kanyang ulo. Hindi pa ako namamatay." Ngunit naramdaman niya. May isa na namang bahagi ng kanyang sarili ang nawala. Hindi dahil sa kamatayan, kundi dahil sa kapangyarihang kanyang tinanggap. Napatingin siya kay Mitty, puno ng takot. "Ano na ako?" Tahimik na bumaba ang pusa mula sa higaan at naglakad palabas ng tolda. Bago ito tuluyang nawala, muli itong lumingon sa kanya. At sa sandaling iyon, naintindihan ni Ronald ang isang bagay. Hindi lamang ang kanyang buhay ang nakataya, kundi ang kanyang pagkatao. Sa labas, ang araw ay patuloy na sumisikat. Ngunit para kay Ronald, unti-unti nang nagdidilim ang kanyang mundo. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi pa rin mapakali si Ronald Tanggol. Sa bawat sandaling lumilipas, lalo niyang nararamdaman ang kakaibang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang katawan, kundi sa kanyang isipan. May mga alaala na hindi na niya mahanap. May mga emosyon na hindi na niya maramdaman ng buo. Sa gitna ng kampo, tila isa siyang estranghero sa sarili niyang buhay. Isang umaga, ipinatawag siya ni Kapitan Reyes. "Tanggol," wika ng kapitan. Seryoso ang muka. "May panibagong misyon." Tumango si Ronald. May grupo ng armadong kalaban na nagtatago sa silangang bahagi ng kagubatan. Kailangan nating sugpuin bago pa sila makapagdulot ng mas malaking panganib sa mga baryo. Tahimik lamang si Ronald. "Kasama ka sa pangunguna," dagdag ni Reyes. Saglit siyang natigilan. Dati, ang ganitong utos ay nagbibigay sa kanya ng tapang at determinasyon. Ngunit ngayon, parang wala siyang maramdaman. "Opo, Kapitan." Habang papalayo siya, napansin niya ang mga mata ng kanyang mga kasamahan. May halong paghanga at pag-aalala. Ngunit hindi niya na iyon lubos na maintindihan. Pagsapit ng hapon, nagsimula ang kanilang operasyon. Tahimik silang pumasok sa kagubatan, maingat sa bawat hakbang. Ang hangin ay mabigat, tila may nagbabantay sa bawat galaw nila. Sa pangunguna ni Ronald, unti-unti nilang nilapitan ang pinagtataguan ng mga kalaban. Ngunit bago pa man sila makapwesto, "Ambush!" sigaw ng isang sundalo. Biglang sumabog ang putukan. Ang katahimikan ng kagubatan ay napalitan ng ingay ng mga bala at sigawan. Mabilis na kumilos si Ronald. Ang kanyang katawan ay tila kusang gumagalaw, umiwas, umatake, sumugod. Ang kanyang bilis at lakas ay lampas sa karaniwan. Isa-isang bumagsak ang mga kalaban. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may napansin siya. Isang batang lalaki. Nakatayo sa gilid ng kagubatan, nanginginig, hawak ang isang lumang baril. Sandaling nagkatitigan sila. Ang bata ay halatang hindi sundalo, isa lamang inosenteng nadamay sa gulo. "Tumakbo ka!" sigaw ni Ronald. Ngunit bago pa makagalaw ang bata, isang kalaban ang sumulpot sa likuran nito at tinutukan siya. Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Ronald patungo sa bata.
Isang malakas na putok ang umalingaw-ngaw. Tumama ang bala, ngunit hindi sa bata. Kay Ronald, tumagos ang bala sa kanyang dibdib. Napahinto siya sa kanyang kinatatayuan. Unti-unti siyang napaluhod. Ang mundo ay muling lumabo. Sa kanyang huling sandali, nakita niya ang bata na ligtas na nakatakbo palayo. Isang kakaibang kapayapaan ang dumaloy sa kanya. Ngunit kasabay nito, naramdaman niya ang malamig na pag-agos sa kanyang isipan. At muling namatay siya. Ngunit hindi ito ang katapusan. Sa loob ng ilang segundo, bumalik ang kanyang hininga. Muling tumibok ang kanyang puso. Ang sugat sa kanyang dibdib ay naglaho, tila hindi kailanman nangyari. Mabilis siyang tumayo. Ang mga kalaban ay napaatras, takot na takot. Hindi siya tao, bulong ng isa. Ngunit si Ronald ay hindi na nag-isip. Tinapos niya ang laban. Tahimik na muli ang kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya agad gumalaw. Nakatayo siya sa gitna ng mga bangkay, hinihingal. Sa kanyang dibdib, 7 buhay na lamang ang natitira. At kasabay nito, may isang bagay na tuluyang nawala. Napapikit siya. Sinubukan niyang alalahanin ang kanyang ina. Ang mukha nito. Ang boses nito. Ngunit, wala. Parang hindi niya ito kailanman nakilala. Napadilat siya, nanginginig. Hindi maaari. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Hindi dahil sa mga kalaban, kundi dahil sa sarili niya. Sa bawat kamatayan, nawawala ang kanyang pagkatao. Napaatras siya. Sa kanyang isip, pilit niyang hinahanap ang natitirang alaala, ang mga dahilan kung bakit siya lumalaban. Ngunit unti-unti, ang mga iyon ay nagiging malabo. Sa di kalayuan, nakita niya muli ang itim na pusa. Tahimik itong nakaupo sa isang sanga, pinagmamasdan siya. At ano na ako ngayon? Mahina niyang tanong. Hindi sumagot ang pusa. Ngunit sa kanyang dibdib, malinaw ang sagot. Hindi na siya ang dating Ronald Tanggol. At habang nauubos ang kanyang mga buhay, unti-unti siyang nagiging isang nilalang na hindi na niya makilala. Sa unang pagkakataon, natakot siya. Hindi sa kamatayan, kundi sa posibilidad na mabuhay nang wala ng pagkatao. Tahimik siyang bumalik sa kampo. Ngunit ang mga mata ng kanyang mga kasamahan ay puno ng tanong. At sa kanyang sarili, iisa lamang ang sigurado. May 7 pagkakataon pa siyang mabuhay. Ngunit sa bawat isa, may kapalit na hindi na niya maibabalik. Pagbalik ni Ronald Tanggol sa kampo, sinalubong siya ng tahimik na pagkamangha ng kanyang mga kasamahan. Kumalat na ang balita. Ang sundalong ilang beses nang dapat namatay ay patuloy pa ring nakatayo. Ngunit sa kabila ng kanilang paghanga, may halong takot sa kanilang mga mata. Hindi na siya tulad ng dati. At siya mismo, ramdam iyon. Habang naglalakad siya sa gitna ng kampo, may mga sundalong umiwas sa kanyang daraanan. May ilan na palihim siyang tinitingnan, tila sinusuri kung tao pa ba siya o hindi na. Ngunit wala siyang naramdaman. Walang galit. Walang lungkot. Walang pakialam. Parang may bahagi ng kanyang puso ang tuluyan ng namatay. Pumasok siya sa kanyang tolda at umupo sa gilid ng higaan. Tahimik siyang nakatitig sa kanyang mga kamay. Bakit? Wala akong maramdaman. Mahina niyang tanong. Pinikit niya ang kanyang mga mata at pilit inalala ang kanyang pamilya, ang kanyang ina, ang kanyang kapatid. Ngunit ang mga mukha nila ay parang aninong unti-unting naglalaho. Hindi niya na maalala ang kanilang mga tinig. Hindi niya na maalala ang kanilang mga ngiti. At higit sa lahat,
Hindi niya na maramdaman ang pagmamahal na dati nagbibigay sa kanya ng lakas. Napayuko siya. Ganito ba ang kapalit? Sa sandaling iyon, may narinig siyang yabag. Ronald! Napatingin siya sa bukana ng tolda. Isang babae ang nakatayo roon. Isang nurse mula sa kampo, si Elisa. Malambot ang kanyang mga mata, ngunit may halong pag-aalala. "Pwede ba kitang makausap?" tanong nito. Tumango si Ronald. Lumapit si Eliza at umupo sa harap niya. "Napansin ko, iba ka na," wika nito. Tahimik lang si Ronald. "Dati, ikaw ang unang tumutulong sa sugatan. Ikaw ang nagbibigay ng lakas ng loob sa iba. Pero ngayon," napahinto siya, tila naghahanap ng tamang salita. "Parang wala ka na rito." Napatingin si Ronald sa kanya. Pinagmasdan niya ang mukha nito. Pamilyar, ngunit wala siyang maramdaman. "Sino ka?" "Sa akin?" tanong niya. Natigilan si Elisa. "Ano?" "Kilalang kilala kita," sabi ni Ronald. "Pero hindi ko alam kung bakit." Nanlumo ang mukha ni Elisa. "Ako si Elisa. Ako yung..." Napahinto siya, tila nahihirapan. "Ako yung laging kasama mo noon." Tahimik si Ronald. Walang reaksyon. Walang emosyon. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Eliza. "Hindi mo na ba ako naaalala?" Saglit na nag-isip si Ronald. Pinilit niyang maghukay sa kanyang isipan. Ngunit wala. Walang alaala. Walang damdamin. "Hindi!" direkta niyang sagot. Parang may nabasag sa loob ni Eliza. Napatras siya, pilit pinipigilan ang kanyang pag-iyak. "Ganun ba?" mahina niyang sabi. Tahimik na bumalot ang tensyon sa loob ng tolda. Hindi alam ni Ronald kung ano ang dapat niyang maramdaman. Hindi niya alam kung bakit parang may mali, pero hindi niya rin mahanap kung ano iyon. Umalis si Eliza, dahan-dahan, parang may dalang mabigat na pasanin. Naiwan si Ronald. Mag-isa. At mas malinaw na ngayon sa kanya. Hindi lamang alaala ang nawawala sa kanya. Pati ang kakayahang makaramdam. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Nakaupo siya sa labas ng tolda, nakatingin sa madilim na kalangitan. Tahimik ang paligid, ngunit sa kanyang loob may kaguluhan. Kung mawawala lahat, para saan pa ang buhay na ito? Bulong niya. Sa likuran niya, may marahang yabag. Hindi na siya nagulat. Alam na niya kung sino yon. Romano. Wika niya nang hindi lumilingon. "Napapansin mo na," sagot ng matanda. Dahan-dahang lumapit si Romano, kasama ang itim na pusang si Mithy. Umupo ito sa tabi ni Ronald. "Unti-unti nang nawawala ang iyong pagkatao," sabi ng matanda. Tahimik si Ronald. "Hindi ko na maalala ang pamilya ko," wika niya. "Hindi ko na maalala kung bakit ako lumalaban." "Ngunit lumalaban ka pa rin," sagot ni Romano. "Dahil iyon ang natitira sa akin." Malamig na tugon ni Ronald. Napatingin si Romano sa kanya. "Ang katawan mo ay patuloy na kikilos," paliwanag niya. "Ngunit ang kaluluwa mo, iyon ang unti-unting nauubos." Napahawak si Ronald sa kanyang dibdib. "May paraan pa ba para pigilan ito?" Saglit na natahimik si Romano. "May paraan," sagot niya. "Ngunit hindi ito madali." Agad na patingin si Ronald. "Ano iyon?" Ngumiti ng bahagya ang matanda. "Kailangan mong alalahanin kung sino ka, bago pa tuluyang mawala ang lahat." Napakunot ang noo ni Ronald. "Paano ko aalalahanin kung nawawala na ang mga alaala ko?" Hindi agad sumagot si Romano. Sa halip, itinuro niya ang pusang si Mithy. Ang sagot ay nasa kanya. Napatingin si Ronald sa pusa. Tahimik itong nakatingin sa kanya,
ang mga mata ay tila naglalaman ng lihim na hindi niya maabot. Hindi lahat ng alaala ay nasa isipan, dagdag ni Romano. May mga alaala na nasa puso. Napatingin si Ronald sa kanyang sarili. Ngunit paano niya mahahanap ang alaala sa puso kung pakiramdam niya ay wala na itong laman? Tumayo si Romano. May 7 buhay ka pa, sabi niya. Gamitin mo ang mga yon ng may kabuluhan. At sa isang iglap, naglaho ang matanda at ang kanyang pusa. Muling naiwan si Ronald sa dilim. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mabigat ang katahimikan. Dahil alam niyang sa bawat hakbang niya pasulong, mas lumalayo siya sa kung sino siya noon. At kung hindi siya makakahanap ng paraan. Maaring sa huli, mabuhay siya. Ngunit wala nang matitirang Ronald Tanggol. Madilim pa ang kalangitan nang magising si Ronald Tanggol. Tahimik ang kampo, tanging huni ng mga kuliglig at malamig na simoy ng hangin ang kasama niya sa sandaling iyon. Hindi siya nakatulog ng maayos, o marahil hindi na niya alam kung paano matulog ng may kapayapaan. Umupo siya sa gilid ng kanyang higaan. Tahimik. Walang emosyon. Ngunit may isang bagay na hindi niya maipaliwanag, isang mabigat na pakiramdam na tila nakadikit sa kanyang dibdib. Hindi ito sakit. Hindi ito takot. Ngunit alam niyang may kulang. Tumayo siya at lumabas ng tolda. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang maliit na kubo, ang pansamantalang himpilan ng mga sugatan. Doon nagtatrabaho si Eliza. Hindi niya alam kung bakit, pero may humihila sa kanya papunta ron. Isang mahina, halos hindi marinig na tinig sa loob niya. Pumunta ka. Huminga siya ng malalim at naglakad. Pagdating niya sa kubo, nakita niya si Eliza na abala sa pag-aalaga ng isang sugatang sundalo. Maingat nitong nililinis ang sugat, banayad ang bawat galaw, puno ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Tahimik siyang nakamasid. Hindi niya maintindihan kung bakit, pero hindi siya makaalis sa kanyang kinatatayuan. Parang may pumipigil sa kanya. "Oh, nandyan ka pala," wika ni Eliza nang mapansin siya. Walang sigla ang kanyang tinig. Hindi tulad ng dati. Lumapit si Ronald. Pinagmasdan niya ang ginagawa nito. Ang pag-aalaga, ang malasakit, ang pagtitiyaga. At sa loob niya, may kung anong kumilos. Isang mahina, halos patay na pakiramdam. Na tila pilit bumabangon. "Bakit mo ginagawa yan?" tanong niya. Napatingin si Eliza sa kanya. "Dahil kailangan," sagot niya. "May mga taong umaasa." Tahimik si Ronald. Umaasa. Isang salitang tila may kahulugan noon. Ngunit ngayon ay parang walang laman. "Paano kung hindi mo na maalala kung bakit ka tumutulong?" tanong niya. Saglit na natahimik si Eliza. "Hindi lahat ng ginagawa natin ay kailangang alalahanin," sagot niya. "Minsan, ginagawa natin ito dahil iyon ang tama." Napatingin si Ronald sa kanya. Sa unang pagkakataon, tila may munting liwanag na sumilip sa kanyang isipan. Tama. Parang pamilyar ang salitang iyon. Parang may kahulugan na dati niyang pinanghahawakan. Biglang napahawak siya sa kanyang ulo. May isang alaala ang pilit na bumabalik. Isang maliit na bata. Umiiyak. At isang lalaking lumalapit upang tulungan ito. Hindi malinaw ang muka. Hindi malinaw ang lugar. Ngunit malinaw ang pakiramdam. Pag-aalaga. Pagmamalasakit. Napaatras si Ronald. Hinihingal. "Ano? Ito." Napatingin si Eliza, nag-aalala. "Ronald? May naaalala ako," bulong niya. Ngunit sa parehong sandali, biglang nawala ang alaala. Parang usok na tinangay ng hangin. Napapikit siya, napuno ng pagkabigo. "Hindi ko na naman maabot." Tahimik na lumapit si Eliza. Hindi siya nagsalita.
Sa halip, marahan itong hinawakan ng kamay ni Ronald. Sa sandaling iyon, may kakaibang init ang dumaloy sa kanyang katawan. Hindi tulad ng kapangyarihan ng siyam na buhay. Mas banayad, mas totoo. Napatingin siya sa kanilang magkahawak na kamay. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, may naramdaman siya. Isang mahinang pintig ng emosyon. Hindi malinaw kung ano iyon. Ngunit alam niyang mahalaga. "Ano? Ito?" bulong niya. Ngumiti si Eliza kahit may lungkot sa kanyang mga mata. "Iyan ang puso mo," sabi niya. Tahimik si Ronald. Puso. Isang bagay na akala niya ay nawala na. Ngunit ang sandaling iyon ay biglang naputol. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa kampo. Nayanig ang lupa. "May umaatake!" Sigaw ng isang sundalo. Agad na bumitaw si Ronald. Sa isang iglap, bumalik ang kanyang pagiging mandirigma. Lumabas siya ng kubo. Ang kampo ay nasa gitna ng kaguluhan. Putukan, sigawan, at apoy. Ang mga kalaban ay umatake ng walang babala. "Depensa!" sigaw ni Kapitan Reyes. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Ronald sa gitna ng labanan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Sa bawat galaw niya, hindi lamang lakas ang gumagabay sa kanya, kundi ang munting pakiramdam na naramdaman niya kanina. Isang dahilan, isang layunin. Habang lumalaban siya, nakita niya ang isang kalaban na papalapit kay Eliza na abala pa rin sa pag-aalaga ng sugatan. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya patungo roon. Tinulak niya si Eliza palayo. At sa sandaling iyon, isang granada ang sumabog sa kanyang harapan. Isang malakas na liwanag. Isang nakabibinging tunog. At muling namatay siya. Ngunit tulad ng dati, hindi iyon ang katapusan. Sa gitna ng abo at usok, muling bumangon si Ronald. Ang kanyang katawan ay buo na muli. Ngunit sa kanyang dibdib, 6 na buhay na lamang ang natitira. At kasabay nito, may isang bagay na tuluyang nawala. Napahinto siya. Sinubukan niyang alalahanin ang naramdaman niya kanina, ang init, ang koneksyon, ang tinig ng puso. Ngunit wala na iyon. Parang hindi niya iyon kailanman naranasan. Napatingin siya kay Eliza. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ngunit para kay Ronald, isa na lamang itong pamilyar na estranghero. "Salamat," sabi ni Eliza, nanginginig ang boses. Tahimik si Ronald. Walang reaksyon. Walang emosyon. Tumalikod siya at muling sumabak sa labanan. Sa likod niya, unti-unting napaluha si Eliza. Dahil alam niya, sa bawat pagkakataon na inililigtas siya ni Ronald, mas lalo naman nitong nawawala ang sarili. Sa gitna ng apoy at dilim, patuloy na lumalaban si Ronald Tanggol. Ngunit sa loob niya, unti-unti nang namamatay ang lahat ng dahilan kung bakit siya dapat mabuhay. At sa bawat tibok ng kanyang natitirang buhay, palapit siya ng palapit sa pagiging isang nilalang. Nawala ng puso. Lumipas ang mga araw matapos ang pag-atake sa kampo. Tahimik na naitayo muli ang mga nasirang bahagi, ngunit ang takot ay nanatili sa puso ng bawat sundalo. Hindi na nila alam kung kailan muling darating ang panganib. Ngunit para kay Ronald Tanggol, ang takot ay isa na lamang alaala na hindi na niya kayang maramdaman. Nakatayo siya sa gilid ng kampo, nakatanaw sa malawak na kagubatan. Ang kanyang mga mata ay malamig, walang bakas ng dating init. 6 na buhay na lamang. At halos wala nang natitirang pagkatao. Sa likuran niya may mga bulungan. Iba na siya. Parang hindi na siya tao. Natakot ako sa nakita ko kahapon. Naririnig niya ang mga iyon.
ngunit wala siyang pakialam. Hindi dahil matapang siya, kundi dahil wala na siyang kakayahang mag-alala. Ipinatawag siya ni Kapitan Reyes. Pagpasok niya sa tolda ng kapitan, sinalubong siya ng matalim na tingin. "Tanggol," wika ni Reyes. "Kailangan kitang tanungin ng direkta." Tahimik si Ronald. "Ano ka na ba ngayon?" Walang pag-aalinlangan, sumagot siya. "Isang sundalo." Napakunot ang noo ni Reyes. "Hindi iyon ang tinatanong ko," sabi niya. "Ilang beses ka nang dapat namatay, ngunit nandito ka pa rin. At sa bawat pagkakataon, mas nagiging iba ka." Tahimik si Ronald. "May tinatago ka sa amin," dagdag ng kapitan. Saglit na nag-isip si Ronald. Naalala niya si Romano, ang pusa, ang siyam na buhay. Ngunit ang mga alaala ay hindi na malinaw. Parang panaginip na unti-unting naglalaho. "Wala po akong tinatago," malamig niyang sagot. Pinagmasdan siya ni Reyes. Matagal, tila sinusubukang hanapin ang dating sundalong kilala niya. Ngunit wala na iyon. "Kung hindi mo sasabihin ang totoo," sabi ng kapitan, "mapipilitan akong alisin ka sa tungkulin." Walang emosyon ang mukha ni Ronald. "Kung iyon ang utos ninyo," napaatras si Reyes. Doon niya tuluyang napagtanto. Ang taong kaharap niya ay hindi na ang Ronald na kilala niya. "Lumabas ka na," mahinang sabi ng kapitan. Tumalikod si Ronald at umalis. Sa labas, nakita niya si Eliza. Nakatayo ito, tila naghihintay. Ngunit nang magkatitigan sila, umiwas ito ng tingin. Masakit ang nangyari sa kanya. Ngunit si Ronald, wala nang maramdaman. Lumakad siya palayo. Walang lingon. Kinagabihan, muling nagpakita si Romano. Tahimik siyang lumitaw sa likuran ni Ronald na nakaupo sa ilalim ng isang puno. "Malayo na ang narating mo," sabi ng matanda. Hindi lumingon si Ronald. "Ilang buhay na lang?" "6, sagot niya. "Hindi," wika ni Romano. 5 na lamang." Napahinto si Ronald. Napatingin siya sa matanda. "Hindi pa ako namamatay ulit," umiling si Romano. "May mga bagay na hindi nangangailangan ng kamatayan upang mawala." Biglang may kumislap sa isipan ni Ronald. Isang pangalan, isang mahalagang salita. Ngunit bago pa niya ito maunawaan, naglahong parang bula. Napahawak siya sa kanyang ulo. "Ano ang nawala sa akin?" Tahimik si Romano. "At this point," wika niya, "hindi mo na kailangang malaman." Napatingin si Ronald sa kanya, ngunit wala nang galit sa kanyang mga mata. Wala na ring takot. "Bakit mo ito ginawa sa akin?" Saglit na natahimik ang matanda. "Hindi kita pinilit," sagot niya. "Pinili mo ito." Tahimik si Ronald. At sa unang pagkakataon, hindi niya maalala kung bakit niya iyon pinili. Biglang nagbago ang hangin. Mula sa kagubatan, may narinig silang malalakas na yabag. Hindi ito ordinaryong kalaban. May paparating. "Oras na," sabi ni Romano. Sa dilim, unti-unting lumitaw ang isang malaking anino. Isang nilalang, hindi tao, hindi hayop. Ang mga mata nito ay nagliliyab sa galit. Isa sa mga pinakamatandang nilalang ng kagubatan, paliwanag ni Romano. "At pakiramdam ko, ikaw ang pakay nito." Tahimik na tumayo si Ronald. Walang takot. Walang pag-aalinlangan. "Kung kailangan ko itong patayin, gagawin ko." Ngunit bago siya makakilos, may sumigaw mula sa likuran. "Ronald!" Si Eliza. Tumakbo ito papalapit, puno ng takot. "Tumigil ka! Hindi mo na kailangang lumaban!" Napatingin si Ronald sa kanya. Ngunit sa kanyang mga mata, walang pagkilala, walang koneksyon, walang kahit anong damdamin. Para kay Eliza,
Iyon ang pinakamasakit. Hindi mo na ako kilala. Mahina nitong sabi. Tahimik si Ronald. Walang sagot. Sumugod ang nilalang. At sinalubong ito ni Ronald. Sa bawat galaw niya, wala nang emosyon. Tanging layunin. Lumaban. Pumatay. Mabuhay. Ngunit sa gitna ng laban, isang bagay ang malinaw. Hindi na siya lumalaban bilang tao, kundi bilang isang nilalang na wala ng pangalan. Sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ni Romano ang laban. At ito ang kinatatakutan ko. Bulong niya. Hindi ang pagkawala ng kanyang buhay, kundi ang pagkawala ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng dilim at laban, si Ronald Tanggol ay patuloy na gumagalaw. Ngunit ang tanong, si Ronald pa ba siya? O isa na lamang aninong naglalakad sa balat ng isang sundalo? Sumalubong ang malamig na hangin sa naglalagablab na laban sa gitna ng kagubatan. Ang nilalang na kanilang kinaharap ay hindi pangkaraniwan. Napakalaki, mabilis, at tila hindi tinatablan ng sakit. Ang bawat galaw nito ay parang lindol. Bawat hampas ay may lakas na kayang magpatumba ng maraming tao. Ngunit si Ronald, hindi umatras. Wala nang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Wala nang takot. Wala nang awa. Tanging layunin. Lumaban. Sumugod siya, mabilis na parang anino. Iwas, atake, suntok. Lahat ay eksakto, parang makina na walang pagod. Ngunit ang nilalang ay hindi basta-basta. Isang malakas na hampas ang tumama sa kanya. Napadapa si Ronald, gumulong sa lupa, ngunit agad ring tumayo. Walang sakit, walang kirot, walang pakiramdam. Sa likuran, sumisigaw si Eliza. Tumigil ka na, hindi mo na kailangan gawin ito. Ngunit hindi siya pinansin ni Ronald. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi na niya alam kung bakit dapat siyang tumigil. Muling sumugod ang nilalang. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nakaiwas. Isang matinding dagok ang tumama sa kanyang katawan. Nabasag ang mga buto. Napahiga siya sa lupa. Hindi makagalaw. Ang kanyang paningin ay muling lumabo. At sa gitna ng kanyang paghihingalo, may nangyari. Isang liwanag. Sa kanyang isipan, may sumiklab na alaala. Isang simpleng eksena. Isang batang lalaki, nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Anak, wika ng babae, huwag mong kalimutang maging mabuti kahit gaano kahirap ang mundo. Mahina ang ngiti ng bata. Opo, inay. Biglang napadilat si Ronald. Inay. Ang salita ay lumabas sa kanyang bibig, mahina ngunit malinaw. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, may bumalik. Isang alaala, isang damdamin, isang liwanag. Ngunit kasabay nito, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang dibdib. Isa na namang buhay ang mawawala. Napapikit siya at muling namatay siya. Makalipas ang ilang sandali, bumalik ang kanyang hininga. Muling bumangon si Ronald. Ngunit iba na. Sa kanyang dibdib, 4 na buhay na lamang ang natitira. At kasabay ng kanyang pagbabalik, ang alaala ng kanyang ina ay naglaho. Parang hindi ito kailanman nangyari. Ngunit may naiwan. Hindi alaala, kundi pakiramdam. Isang mahinang init. Isang maliit na liwanag. Sumugod muli ang nilalang. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang galaw ni Ronald. Hindi na lamang ito galaw ng isang mandirigma. May kasamang layunin. Isang bagay na hindi niya may paliwanag. Ngunit alam niyang mahalaga. Sa huling pagkakataon, tinipon niya ang lahat ng kanyang lakas. Isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa kanya. Hindi dahil sa galit,
kundi dahil sa isang damdaming hindi pa tuluyang nawawala. Sumugod siya, at sa isang eksaktong galaw, tinapos niya ang nilalang. Bumagsak ito sa lupa, tahimik na parang aninong naglaho sa dilim. Tahimik ang paligid. Tanging hingal ni Ronald ang maririnig. Sa di kalayuan, dahan-dahang lumapit si Eliza. "Ronald!" Mahina niyang tawag. Napatingin si Ronald. Sa kanyang mga mata, may kakaibang pagbabago. Hindi na ito ganap na malamig. Ngunit hindi rin ito tulad ng dati. "Salamat," sabi ni Eliza, puno ng emosyon. Tahimik si Ronald. Ngunit sa loob niya, may isang munting liwanag na nananatili. Hindi niya alam kung ano iyon. Hindi niya maalala kung saan ito nanggaling. Ngunit alam niyang ayaw niya itong mawala. Sa likuran nila, tahimik na nakatayo si Romano. May natira pa. Bulong niya. Sa kabila ng lahat, may natira pa. Napatingin siya sa pusang si Mitty. At iyon ang maaaring magligtas sa kanya. Ngunit sa kanyang dibdib, 4 na buhay na lamang ang natitira. At sa bawat isa, mas malaki ang mawawala. Sa gabing iyon, si Ronald Tanggol ay nakatayo sa pagitan ng 2 mundo. Ang mundo ng tao na unti-unti niyang nakakalimutan. At ang mundo ng isang nilalang na hindi na kailanman mamamatay. Ngunit wala ng pagkatao. At sa gitna ng dilim, may isang maliit na liwanag na pilit lumalaban. Ang huling liwanag. Tahimik ang kampo matapos ang laban. Ang mga sugatan ay ginagamot, ang mga patay ay inihahanda para sa paglibing. Ngunit sa kabila ng lahat, may kakaibang bigat na bumalot sa buong lugar. Isang pakiramdam na tila may nagbago na hindi na maibabalik. Sa gitna nito, nakaupo si Ronald Tanggol, mag-isa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kawalan. 4 na buhay na lamang. At halos wala nang natitirang siya. Sa di kalayuan, pinagmamasdan siya ni Eliza. May takot, may lungkot. Ngunit higit sa lahat, may pag-asa pa rin. Dahan-dahan siyang lumapit. "Pwede ba kitang makausap?" tanong niya. Napatingin si Ronald. Hindi niya alam kung bakit siya tumigil. Hindi niya alam kung bakit siya nakinig. Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na manatili. "Oo." Umupo si Eliza sa tabi niya. Tahimik silang dalawa. Hanggang sa nagsalita siya. "Hindi mo na ako kilala, hindi ba?" Direkta ang tanong. Walang galit. Walang sumbat. Napatingin si Ronald sa kanya. Pinagmasdan niya ang mukha nito. At sa loob niya, may isang maliit na kirot. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. "Hindi," sagot niya. Tumango si Eliza, pilit na ngumiti. "Pero kilala kita," sabi niya. Tahimik si Ronald. "Ako ang taong lagi mong tinatakbuhan kapag sugatan ka," dagdag niya. "Ako ang unang nag-aalala kapag wala ka sa kampo. At ako yung..." Napahinto siya. "Ako yung pinangakuan mong babalikan." Napakunot ang noo ni Ronald. Isang pangako. Isang mahalagang bagay. Ngunit wala siyang maalala. "Hindi ko na maalala," wika niya. "Alam ko," sagot ni Eliza. "Pero hindi ibig sabihin nun na wala na iyon." Napatingin siya kay Ronald. "Hindi lahat ng mahalaga ay kailangang maalala," sabi niya. "Minsan, sapat na maramdaman mo." Tahimik si Ronald. Ngunit sa kanyang dibdib, may munting paggalaw. Sa sandaling iyon, may nangyari. Isang alaala ang sumiklab. Isang gabi. Siya at si Eliza, magkatabi, nakaupo sa ilalim ng mga bituin. "Natatakot ako," sabi ni Eliza noon. "Sa ano?" tanong niya. "Na baka isang araw,
Mawala ka. Ngumiti si Ronald. Hindi mangyayari yon, sabi niya. Babalik ako, palagi. Pangako? Pangako. Biglang napahawak si Ronald sa kanyang ulo. Ang alaala ay malinaw. Buo. Totoo. Elisa. Mahina niyang sambit. Nanlaki ang mga mata ng babae. Naalala mo? Napatingin si Ronald sa kanya. Sa unang pagkakataon, may emosyon sa kanyang mga mata. Isang tunay na damdamin. Ngunit kasabay nito, isang malamig na agos ang dumaan sa kanyang katawan. Napapikit siya. Hindi. Alam na niya ang mangyayari. Sa bawat pagbabalik, may kapalit. Napatingin siya kay Eliza. Makinig ka sa akin, mabilis niyang sabi. Ronald, may 4 na buhay na lang ako, dugtong niya. At sa bawat isa, mas nawawala ako. Natigilan si Eliza. Ano? Hindi ko alam kung ano ang matitira sa akin sa huli, sabi niya. Pero kung may maaalala pa ako, gusto kong sabihin ito ngayon. Tahimik ang paligid. Hindi ko maalala kung bakit kita mahal. Wika niya. Napaluha si Eliza. Pero nararamdaman ko na mahalaga ka sa akin. Sa sandaling iyon, tuluyang nawala ang alaala. Napadilat si Ronald. At ang kanyang mga mata, muling naging malamig. Walang emosyon. Walang pagkilala. Parang walang nangyari. Elisa? Sabi niya, tila nagtatanong. Napaluha ang babae. Ngunit ngumiti siya. Okay lang, sabi niya. Naintindihan ko. Sa di kalayuan, tahimik na nakamasid si Romano. At narito na tayo, bulong niya. Ang huling alaala na lumalaban. Napatingin siya kay Mithi. 3 buhay na lamang ang natitira. Sa gabing iyon, si Ronald ay muling naglakad palayo. Mag-isa. Ngunit sa kanyang dibdib, may natitira. Hindi alaala. Hindi pangalan. Kundi isang pakiramdam. Isang koneksyon na hindi pa tuluyang nawawala. At iyon, ang kanyang huling sandata laban sa ganap na pagkawala. Ngunit sa darating na laban, hindi na sapat ang pakiramdam dahil ang susunod na kapalit ay maaaring ang huling bahagi ng kanyang pagkatao. At kapag dumating ang sandaling iyon, ang tanong ay hindi na kung mabubuhay pa siya, kundi kung may matitira pa bang siya sa loob ng kanyang katawan. Madilim ang langit sa gabing iyon, tila sumasalamin sa kapalarang naghihintay kay Ronald Tanggol. Tahimik siyang naglalakad palayo sa kampo. Walang paalam, walang lingon. 3 buhay na lamang ang natitira. At sa bawat hakbang niya, alam niyang papalapit na siya sa wakas. Sa gitna ng kagubatan, muling nagpakita si Romano. Kasama ang pusang si Mithi, tahimik silang nakatayo sa kanyang daraanan. Huling yugto na, sabi ng matanda. Hindi tumigil si Ronald. Ano ang natitira sa akin? Tanong niya. Saglit na natahimik si Romano. Isang bagay na hindi mo kayang ipaliwanag, sagot niya. At iyon ang pinakaimportanteng bahagi ng pagiging tao. Hindi na sumagot si Ronald. Dahil kahit gusto niyang maintindihan, hindi na niya kaya. Biglang nagbago ang paligid. Ang hangin ay naging mabigat. Ang lupa ay tila gumagalaw. Mula sa kailaliman ng kagubatan, lumitaw ang isang mas madilim na anino, mas malaki, mas mabagsik kaysa sa anumang nilalang na kanyang nakaharap. Ang tunay na pinuno ng mga nilalang ng dilim. Ang presensya nito ay sapat na upang magpaluhod sa kahit sinong tao. Ngunit si Ronald, nanatiling nakatayo, walang takot, walang pag-aalinlangan. Nagsimula ang laban, sumugod ang halimaw, at sinalubong ito ni Ronald.
Ang bawat banggaan ay parang kulog. Ang bawat galaw ay puno ng lakas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sapat ang kanyang kapangyarihan. Isang malakas na dagok ang tumama sa kanya. Namatay siya. Muling bumangon. 2 buhay na lamang. Ngunit wala nang nawala. Dahil halos wala nang matitira. Sumugod siyang muli. Walang pagod. Walang takot. Walang sarili. Muli siyang tinamaan. Muling namatay. Isang buhay na lamang. At sa pagkakataong ito, tahimik siyang tumayo. Sa kanyang dibdib, may isang bagay na biglang kumilos. Isang init. Isang liwanag. Hindi niya ito maalala. Hindi niya ito maipaliwanag. Ngunit alam niyang ito ang natitira sa kanya. Sa di kalayuan, tumakbo si Eliza. "Ronald!" sigaw niya. Napatingin si Ronald. At sa isang iglap, may nangyari. Hindi alaala, hindi pangalan, kundi pakiramdam. Isang koneksyon, isang dahilan. Napatingin siya sa halimaw. At sa unang pagkakataon, hindi siya lumaban para mabuhay. Lumaban siya para sa iba. Sumugod siya. Ang kanyang huling buhay ay nagningning. Isang liwanag ang bumalot sa kanyang katawan. At sa huling pagkakataon, tinapos niya ang halimaw. Tahimik ang kagubatan. Ang dilim ay unti-unting naglaho. Ngunit kasabay nito, bumagsak si Ronald. Walang muling pagbangon. Wala nang natitirang buhay. Dahan-dahang lumapit si Eliza. "Ronald," mahina niyang tawag. Ngunit walang tugon. Lumuhod siya, nanginginig. Ngunit sa kanyang dibdib, may naramdaman siya. Mahinang tibok. Sa di kalayuan, ngumiti si Romano. "At doon nagtatapos ang 9 na buhay," sabi niya. Ngunit nagsisimula ang tunay na buhay. Napatingin siya kay Mitty. Ang huling kapalit ay ang pagbabalik. Sa gitna ng katahimikan, muling huminga si Ronald. Dahan-dahan siyang nagmulat ng mata. At sa pagkakataong ito, tahimik, normal, tao. Napatingin siya kay Eliza. "Bakit ka umiiyak?" tanong niya. Nanlaki ang mga mata ng babae. "Ronald?" Napakunot ang noo niya. "Eliza?" Sa sandaling iyon, bumuhos ang luha ng babae. Dahil sa wakas, bumalik siya. Wala na siyang 9 na buhay. Wala na siyang kapangyarihan. Ngunit buo na siya. Sa likuran nila, unti-unting naglaho si Romano at ang pusang si Mitty. Ang kanilang misyon ay tapos na. At sa pagsikat ng araw, si Ronald Tanggol ay muling isinilang. Hindi bilang isang nilalang na may 9 na buhay, kundi bilang isang tao na natutong ang tunay na buhay ay hindi nasusukat sa dami ng pagkakataon, kundi sa kung paano mo ito pinahahalagahan. Wakas.